Kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be back here again for another react chong. Ayan po, no? At maraming salamat po, no? Kamusta kayo diyan sa Pilipinas, na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ika nga how you guys feeling? Pasensya na kayo mga chong, at yan na mga tanong natin ngayon. Yan na magiging trending natin ngayon dahil po sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. And again, this is just a real talk. Talagang walang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. It is so sad kasi po, Pilipino na naman ang kawawa dito. Although makukulit ang Pilipino. So, pero alam natin na talagang pagod na po sila. Okay? Kaya sana po ay magdasal tayo, and I hope na magbago naman po pagkatapos ng election na ito. Okay? But before we continue, of course, since we are talking about Filipinos, I wanna say hi po sa ating mga overseas Filipino. Yes. Kamusta po kayo dyan mga kababayan natin, mga OFW sa buong mundo, no? Kung saan po kayo iba-ibang oras. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. At alam po natin ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Kaya sana po ay ating ipagdadasal ang ating mga kamag-anak, lalo na po ang ating mga mahal sa buhay, ang pamilya, kuya, ate, tatay, nanay, girlfriend, boyfriend, kapatid na ating tinutulungan sa Pilipinas. Kaya tayo ay nagsasakripisyo sa ating sa ibang bansa, no? Ay dahil po sa ating mga mahal sa buhay. Kamustahin na lang po natin sila, and I'm sure na I don't know, maybe because they're not happy, or maybe because kung believe sila kay Banga, kaya talagang they like it. So it's really divided ang ating Pilipino. Although mas marami ang galit kaysa sa Banga. Biro lang po, pinatatawa ko lang kayong mga OFW dahil alam kong minsan na-stress kayo. And again, paalala ko sa inyo, always take care of yourself, no? And let the stress ang ma-stress sa inyo. Okay? Alright mga chong, at kayo po ay sanay nasa mabuting kalagayan. Ingat po ang aking mga kachong na OFW. Ayan po. Alright, before we also again continue, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, no? Again, at sana po ay kayo po ay mag-like video, comment, share, subscribe. Come on guys. Malapit na po tayo sa 1K, and then just like I said, no? At tayo po ay mamimigay ng ayuda. Hindi naman marami o malaki, medyo magkakaroon tayo ng konting fun game or something, no? Niluluto ko pa. No? At tayo po ay mag-overtime para meron tayong ma-share sa inyo. Okay? Pero sa akin po, kaya ko po gagawin yon is just an appreciation po sa mga viewers and subscriber. Okay? I will let you know. Alright. Anyway, isa sa nag-comment, no, sa ating bagong subscriber, at hindi lang naman siya, marami rin nagsasabi sa akin ito, at medyo hindi ko sila masagot ng diretso. Pero ngayon, laging ganun ang tinatanong nila. Well, mapipilitan tayo dahil this is because of you guys. No? And talagang masasabi natin na ika nga ang ating pong channel ay nag-grow dahil marami na po o dumadami na po ang naniniwala sa atin. Dahil tayo nga naman po ay kahit paano itong ating channel ay bukas, no? Kahit galit ka o busit ka sa akin or pabor ka sa sinabi ko or i-correct nyo ang aking reaction, then you guys are open for that, no? Wala tayong problema. But anyway, gusto ko lang pong basahin ang nag-comment sa akin from my last video. Maraming salamat sa iyo. Ano ba pangalan mo? Arnel Torres. Ayan. Hindi ko alam to kung ito ay taga ibang bansa o let's say OFW, no? Maraming salamat sa iyo, pero nagbibigay siya ng hindi lang siya ang nagsasabi nito, pero naulit lang ulit. Kaya sabi ko, oh no, ito na naman, may nagsabi na naman. Nasabi niya mag-live ka po lagi para dumami ang mga subscriber po natin. No? Oo nga, tama nga naman siya, no? At again, no, kasi di ba meron din ako pinakita sa inyo dati na nag-comment na nagmamakaawa daw ako sa subscriber. As a viewers din, no? Hindi po. Ang sa akin lang, kung sino naniniwala, nanonood at tanggap naman sinabi ko, doon lang po tayo. Again, hindi naman sa akin number one yung ma-monetize ang ating channel, pero sabi ko nga sa inyo, if ever po mangyari po yun na ma-monetize ang ating channel, i-share po natin yung iba sa mahihirap o yung nangangailangan ng tulong sa Pilipinas. At kayo ang magiging witness ko rito. Ipapakita ko sa inyo. Again, hindi show off yon. I just wanna help. I just wanna show it to you. Now, if you think na hindi tama, then let me know. Mag-comment kayo. Ay, wag mo na pakita yan. Mayabang ka eh. O, nagyayabang ka na. O, tatakbo ka ng senator. So, kayo rin ang masusunod dahil kayo ang dahilan. Kaya itong channel na to ay nandito pa rin. Okay? To you, Arnel Torres, maraming salamat. At sige, since hindi lang ikaw nagsabi niyan, medyo marami nga nagsasabi. Number one na ang aking ang moderator na si Finas Expose, no? Ay kinukulit na ako, sabi, pare, mag-live ka na at para naman ma-excite kayo ang mga tao. So, kung ako po magla-live, susubukan ko na po, maybe, ito nga, kung darating na March, o March na ngayon, ay gagawin na po natin yan at dadala sa naman maybe twice a month, for now. So, para naman mapagbigyan natin ang ating mga subscriber. Okay? So, to you, Arnel Torres, maraming salamat sa iyo. Kung nasan ka man, kung sino ka man, ingat palagi. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, huwag ka na lumabas ng gabi. Kung ikaw naman nasa ibang bansa bilang OFW or immigrant, whoever you are, good luck po sa inyo. Okay? Alright. Okay, and before we really continue about our reaction, ay gusto ko po munang batiin ang aking anak, no? At happy birthday to my baby, no? At
Alam ko kasi mga chong, hindi pa siya sanay sa social media, nahihiya pa siya kaya sabi niya wag daw kong babanggitin ang pangalan niya. So, I'm just gonna call her Shin Shuna. Happy birthday sa iyo, Shin Shuna. I love you and I'm proud of you. And, time is really fast, unfortunately. And then, sooner or later, baka ako na ang ibe-baby mo dahil ako'y matanda na. No? Pero, right now, I'm really proud of you. You are a good kid, okay? Thank you for being there and you are one of my chance. Okay, Shin Shuna? I love you. Alright. Okay, no? Ayan. O sige, umpisa na po natin, no? At since ang ating pong topic ay tungkol po sa bagong undersecretary ng PCO, no? Kaya itong si Banga, no? Ay nag-hire ng undersecretary ng PCO, Communication Service o whatever, no? Kung saan pinakilala po ito beside kay Jay Ruiz, no? Hindi na po ako nag-prepare ng picture o image ng ating si Jay Ruiz dahil po hindi naman siya ang topic natin kundi itong isang. Kung makikilala niyo to si Atty. Claire Castro ay isa sa attack dog dilawan, no? Ng, bilang vloggers at abogado, aka abogado, pero hindi ko alam kung paano siya naging abogado. But anyway, kaya ko po gusto siyang pag-usapan ay dahil nung una kasi, no, nung siya ay nagba-vlog, isa ako sa kanyang subscriber, okay naman, lalo na pag tinitira niya mga tulfo. No? Pero lately nga, bago siya naging undersecretary, ay medyo nagbabago na yung ihip ng kanyang vlog, no? At panay na ang tira niya kay Duterte. No? So, dito pala mga chong, ay dahil sa desperado ang Malacanang, kaya kumuha sila ng attack dog. Dilawal pa! Kaya ako'y naniniwala sa mga sinabi ni Mama Harlika na sooner or fewer months, ang magiging laman ng Malacanang ay mga dilaw. Mga liberal. So, this is just a desperate move ng Malacanang na talagang hindi nila kaya ang katotohanan. Bakit kanyo? Ang dami naman diyang professional na pwedeng gawing undersecretary. Diba? Ito pa ang kinuha mo, Bangag. Hindi ko lang kung ikaw ba high na naman kaya kinuha mo itong taong to. O kailangan mo lang ng maingay sa Malacanang. But anyway, kaya ko po gustong pag-usapan ito dahil ito pong si Atty. Castro ay sabay na nag-oath taking diyan po kay Jay Ruiz. Jay Ruiz is also an ABS-CBN journalist, a reporter, whatever. Pero para sa akin, mas mukha pa siyang PCO talaga, which is he's the secretary. So, I think bagay sa kanya. Pero si Atty. Castro, I really don't know kasi feeling niya siya lang ang bida. Narinig niya sa interview with Karen Davila, no? Kaya ang akin lang naman kasi, mga chong, sa dami-dami nga naman ng kinuha ni Bangag, ay ba't ito pa? I guess hindi niya lang, hindi niya lang idea yan. Kumuha talaga sila ng someone na pwedeng tumira sa mga Duterte. Kasi nga hindi nila kaya no? Boses ng tao, boses ng bayan, hindi nila kaya ang katotohanan. Sabi ni Castro, lalabanan niya raw ang fake news. Okay, now we are telling you, me too, na ang presidente mo ay bangag, adik, tumitira ng cocaine, kaya kailangan niya ng maraming pera. Bakit hindi mo patunayan na fake news ang sinasabi? Number 1, yan ang banatan mo. Bilib ako pagka napatunayan mo yan. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Number 2, pag nanakaw sa BICAM. Diba? Kasi as a PCO yata is you have to tell the good image or you have to explain to the Filipino people kung ano yung totoo. The problem is, totoo ka ba? Diba? Kaya naman nung kailan lang, no? Hindi ko lang kung last week ito, ay syempre, siya ang parang flavor of the week. No? Siya ang gustong interview niya. So nakadali dito si Karen Davila. Panoorin natin. Ay hindi pala yan. Ano ba yan? How were you invited there? Why did you join government? Karen. Parang si Karen, paano ka napunta dyan? Eh alam ko kontra ka sa Marcos noon. Paano ka napunta dyan? Dilawan ka di ba? How did you end up with the Marcos? Hindi na masabi ni Karen yan. Pero siyempre, kasama na rin sa trabaho yan pala si Castro Pero hindi ko nakikita sa ABS-CBN to I don't know. I am not into politics. I am not into politics. Panay tira mo kay Tulfo. Panay tira mo kay Duterte. Sino ba yung mga tao yun? Di ba mga politika yun, mga politician? Oh my G, man. What's wrong with the Philippines? I just discuss about the activities and politics and laws, but I am not into politics. Now you're in the politics. I just want to tell you right now, di ba? But I just do not know. I do not know why they chose me. I did not apply. I was just invited. And maybe 2 to 3 days, I had no decision yet. And I was contemplating at the time not to accept. But when I was told that I could help curtail fake news through this position, then and I prayed. Then I accepted. Yeah, I'm curious, Attorney Claire. Alam mo yung mga sinasabi nito, kung babasahin mo ang bawat salita nitong Atty. Castro na to, ay malalaman mo na she is excited. Parang, iniimbita ako ng Malacanang. I'm gonna work for them. Oh my gosh. Siguro may nagsabi siya, Marcos yan, di ba dilawang ka? Okay na, money talks. No? Fake news, lalabanan natin yan. Kasi sanay ako sa fake. And beside, Atty. Castro, next time naman na-interview ka ng mga ganyan, magtagalog ka na lang. I'm not trying to discriminate your English. Kasi even I is not really good on pronunciation ng mga English, pero
Parang mas maintindihan ako kaysa sa'yo. And you're a lawyer. Are you gonna sue me? Tuloy natin! Who invited you? Yeah. Who Oo. invited me? I will not divulge, Miss Karen. I will not divulge. Okay, so what are the marching orders Ayan, of mga President invite- Marcos Jr.? First is to answer. Alam mo mga chong, kung talagang excited na nga siya, kung talagang proud siya ng invitation ng Malacanang, tell the truth, sino nag-invite sa'yo? Lisa Sumagsma? O si President Marcos? Shit. Baka si Lagdamero. O baka si Bobo Gadon. Who knows? Diba? Bakit mo hindi sinabi? Kasi kung ako yan, President Marcos invited me and to be one of his team. It's the first lady. She invited me and I realized that Dilao is not famous anymore, so I'm gonna be pula. And since I'm good on fake, I'm gonna fight the fake news. Yun lang yun. Ganun kadali. Magdi-divulge ka pa. Oh my gosh. Para naman napaka-credible yung mga taong nasa likod mo. Wala ka. Kaya sasama na ugali niyan. Ginagalit mo na naman si Chong. To answer issues, Issues. of course, concerning national issues. Yan na. And of course, National issue. Sabi niya, national issue. and also to give to the people the information, the necessary information, the help, the programs, the projects of the government that will help the people. Yan ang sinabi niya. Usually, actually, dapat ganun talaga. Kasi PCO ka eh. PCO. Tama ba? But anyway, ang ibig ko sabihin po PCO pala, nandiyan pa. But anyway, ang ibig ko sabihin, talagang dapat ang mga spokesperson ng bangag o ng mga presidente is dapat talaga is magbibigay ka na kung ano yung ginagawa ng Malacanang. Yun naman talaga po ang dapat bilang spokesperson. And since siya ay spokesperson, sabi niya, dapat kung ano yung sasabihin sa kanya ni President Marcos, dapat yun ang sasabihin niya. Pero the way she sounds here is parang desisyon niya lang. Uy, ayaw ni Lisa Smags niya. Baka hindi ka pa nangangalahati ng buwan, tanggal ka na. Alam mo mga chong, pag ito natanggal, wala na maniniwala sa taong to. Pumasok na siya sa isang bait, no? Na magpapababa lalo ng credibility niya. Kung ako limbawa, kliyente pag sinabi, si Atty. Castro. Sino? Yung dilaw na naging pula? Di na, baka mamaya pag ako pinagtanggol niyan, imbis na ako pagtanggol, yung kalaban ang pagtanggol. Pera lang yan. Ganun na mangyayari isip ng mga tao And that's it. Yeah, I know. And it seems You the are done. tone of the communications of Malacanang is changing. Palaban sumagot na ang Malacanang. Ako lang yun. Dito pa lang show off na itong taong to. See? You can tell na talagang itong taong to, it sounds like she will kick you out under the bus. Tama ba sinabi ko? Kasi ako nalilito na Di ba? Ibig sabihin, nangiiwan siguro sa ere to. Gusto niya siya lang yung nasa center. No? Parang center of attraction. Ika nga. No? Biro mo, ako lang yun. Kung ako si J. Ruiz, nakikinig ako, bakit sabihin, tarantadong to Hindi pa umiinit ang puwet ko, ganyan nagsasabihin mo. Actually, nakakaya yung sinabi niya That's not professional. Ako lang yun. Is that a tone that Malacanang wants you to take? See? Itinutulak pa rin ni Karen. Is that the tone that Malacanang? Parang pinalalabas ni Karen Davila, no? Na ang Malacanang yan. Yung mukha mo, front ka lang. Pero in general, Malacanang ka. So you are talking for Malacanang. You are not talking for yourself. Oh my God. No. And as a matter of fact, Miss Karen, Fact, hindi fact. yesterday was our first day. Supposed to be just an oath taking. Our Okay. first supposed to be March 1. But Masyadong excited to si Castro, no? Talagang siguro kahit sabihin ni Bangag na, magpa-interview ka. Huwag ka na kumain. Magkape ka na lang. Di ba yan ang gusto mo? there were already questions being asked, so I have to answer. So I feel even Malacanang was surprised na ganun yung tone ko. Okay, and I wanted to ask you, is Malacanang as a whole changing its tone? Is Malacanang. So parang talaga tinutulak ni Karen na, you are talking for Malacanang. Wala kang sariling ano dyan. No, maybe you will correct Malacanang. Oh no, we can say this, we can say that. And we will add what you want, Mr. President. Or kung sino man. No, hindi siya pwedeng siya lang. Because during the campaign Well, wala namang alam ang presidente, tutulog, sisinghot, I guess siya lang, di ba? trail, you had President Marcos Jr. say things like, yung kandidato ng kabila parang pinabili lang ng suka. You know, it was a tone that it doesn't speak of his personality. Is this the new tone of the president? We have not talked about that, but maybe it was just We have not talked about that. So, as a spokesperson, dapat ikaw lagi ang kausap ng presidente. Sabi mo, spokesperson ka, pero ang pagkakaintindi ko, undersecretary ka ni J. Ruiz, but maybe you are in the part of communication. Kasi undersecretary, maraming mga job yan Maraming category yan no? But the thing is, bakit hindi mo kausap si... I guess, tama naman siya dahil kaka-oath-taking niya nga. Pero nandun si Bangag di ba? Nag-oath-taking. Siguro pagkatapos ng oath-taking nitong dalawang tong nila J. Ruiz, umalis na si Bangag. Hanggang kamay-kamay na lang. Whatever. he's just kind of disappointed
on what was happening and what is happening, especially What is happening and what is happening. Okay. of the fake news. As the president, he said before Paano naging fake news? Si Karen Davila nga tinanong na tinawag ni Bangag na suka. How it will be fake news, guys? Pwede niyong i-email to at sabihin, why? How? Diba? Parang ang tira dito ni Castro is fake news agad. Ang nag-umpisa nun, yung amo niya mismo. Binibigyan na nga siya ng hint ni Karen Davila. Oh my gosh, there's another boboga doon here. he doesn't need a spokesperson, maybe because of disappointments on what is happening, he has to say those words. Yeah. All right. So let's start first with this. He has to say those words. So you're telling me na okay lang na sinabi ng isang presidente na yung kabila, bubili lang ng suka, nag-final ng candidacy. I don't get it. Diba? Dapat kapag sabihan mo presidente na huwag mong sabihin yun. Be a president. You are at one. Kahit pa sabihin mong divided ang country, but you are handling the whole Philippines. Hindi mo handle yung Ilocos Norte lang. Buong Pilipinas, dapat ganun, di ba? Kung galit ka sa Mindanao, galit ka sa South, edi ganun talaga eh. It's politics. But the thing is, binoto ka ng tao, 21 million, hindi 31 million, dinagdagan lang dahil nahiya kayo kay VP Sara. So, gawin mo yung mandato bilang presidente. Kahit kaaway mo yan, you have to go there and say, hi, how are you? I wanna kill you in the future. No? Yun talaga eh. You clapped back at former President Rodrigo Duterte. It's all over the news. But eto tanong ko, isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya eh. Then I will. We will. I will. We will. So, lumalabas dito, siya lang talaga yung center of attraction. Siya lang mag-isa. No? We will na lang siya dahil parang, oh shit, ay F up. Kailangan kasama pala yung mga kasama ko. Si Sir J. Ruiz. No? Parang ganun. So, it's an attack dog. This person is an attack dog ng mga Duterte only. Mawawala ng kanyang focus sa Tulfo at magiging Duterte na lang siya. Dahil ang Tulfo, kumampi na rin sa mga bangag eh. Di ba? Kaya ang aking masasabi rito ay ganun na talaga. Di ba? Sayang. Sayang tong taong to. Okay ka na nga sa vlogging kahit wala kang kliyente. Okay. Oh, Even Karen Davila is laughing. Siguro sabi ni Karen Davila, tanga naman itong taong to. but aren't you Yeah, giving... definitely. As long as it is worth answering back, It is worth. we will do that. Just Okay. avoid, so that the people will know the truth. Because if we will allow President So that the people know the truth. Truth. former President Duterte to do that, keeps on doing that, and he will keep on doing that, maybe the people will believe in him and they may consider that as a truth. Totoo naman lahat ng mga sinabi ni Tatay Digong. Nung nangangampanya nun, sabi niya may isang presidenteng banga. Merong baggage ba yun? At hindi marunong, he's weak. Wala akong nakarinig kay Tatay Digong na hindi nangyari. These are not fake news. You are the fake news. And we will prevent that. Yeah, sabi ni Karen Davila, man, thanks God, wala na. Tapos na. Anyway, kaya ko naman po sinasabi ito dahil natatawa ko. Dahil you can tell sa interview sa kanya ni Karen Davila na talagang he's just only one-sided. He's not really open-minded. And that's the problem with Bangag. No? Instead na kumuha siya ng tunay na spokesperson, ay kumukuha siya ng mga tira-tira na lang. No? It's like I said, this person is dilawan, tira ng tira kay Tulfo noon, tira ng tira kay Duterte. And I know, meron pa itong may show pa to eh. Ibig sa pag-vlog niya, meron pa siyang isang show. So, what I'm saying is, wala naman makuha si Bangag na matino. Una, kinuha niya si Bobo Gado. Tapos, naglagay pa ng isang to. But anyway, pakikita ko naman sa inyo yung talagang isa sa tunay na kulay ng taong to, which is talagang para sa akin, paano ka naging lawyer? Diba? And the thing is, kinakalaban niya pa yung mga pulis. No? And mabuti na lang yung mga pulis, pasensyadong tao. I guess, mas nag-aral ang mga pulis kaysa kay Castro. Sabi ko, wow, grabe, no? And I know that this lawyer just so happen na nagkaroon pala ng client. No? Pero, sa pagka-client niya, siya yata ang dapat magkaroon ng lawyer. Anyway, panoorin po natin ang kanyang sinasabi. Ikaw hindi naninigaw. Base sa video na to, yung itong babae na nasa kanan niyo, ay hindi naman naninigaw. Siya parang nagsasabi na, tumahimik ka, baba mo yung boses mo, or something like that. Diba? Ano tong baba? Butangera, ika nga. Kasi? Walang ako ni Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinalat ka sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint, walang ginagawang krimen. Ang alam ko, pagka may complaint, siguro that time, baka yung kliyente niya nanggulo sa mall, hinuli. Diba? Parang nag-snatch ka, hinuli ka ng pulis. Alam naman na-snatchan ka na. Teka, kukuha muna ako ng warrant of arrest, diba?
That's the way I see the video. Hindi naman kumpleto to, pero kalat na kalat to sa mainstream media. SM Mall, San Lazaro. Para ka rin. Wala kong may pinapakita. Opo. Sa Tonifer, yung counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magpunta sila sa mall para pag-usapan. Ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandun? Frame up? Opo. Frame up. The way it sounds is parang siguro magmi-meet ang client niya and then pinahuli ng isa. Those are the case. No? And then I guess siyempre, halimbawa ako, no? May kamit ako, pinahuli ko yung kamit ko dahil siguro may mga away-away na sila noon. And then hinuli ng pulis. Dahil ako mismo nag-complain sa pulis na huliin nyo yan pag nakita nyo. That's how it is. Uhuli ng pulis, sasabihin ng pulis, may reklamo ho ako. Kaya may reklamo ito, kaya ka namin dadalhin sa presinto. And then after that, SOP sa presinto, i-interview ano nangyari. And then kung talagang dapat kasuhan, kakasuhan. Kung dapat na sabihin, wala itong kaso, umuwi ka na. Pero ito si Castro, dumakdak agad. No? Hindi mo na pinagbigyan. Ba't kayo lahat nandun? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa kalahit. Wala, yung complaint ko ma'am, hinihingi mo sa ako confidential. Walang complaint. Paano confidential ma'am, kailangan mo lang tuloy yung reklamo sa akin ma'am. Anong case number? Paano nagkaroon ng case number kung inuumpisahan pa lang ang case? Naalala niyo sinabi ni Morales? No? Hindi pa namin lalagyan ng case number yan kasi gagawin pa lang namin ang operation. It's like that. Nagreklamo pa lang. And then pag natuloy na, ano na police, ito, kasuhan na to, lalagyan na natin ng case number to. The thing with Castro is, he's trying to be smart sa lahat. Kaya ganyan ang Pilipino eh. Tindakan. Mabuti na lang, may mga Pilipino na kayo sumasagot. Alam mo kayo mga Pilipino, mga open-minded yan. Kung may time kayo, naka-internet tayo, naka-google na, basahin yung mga law. Ako, may nakita ako sa Facebook, real video na hinuhuli siya ng isang enforcer. No? Pero yung driver, alam niya yung batas. Which is tama yun. Kasi ang enforcer, pag alam niya tatanga-tanga ka, tutuluyan ka niya. Example niya, sabi niya, broken line. Sabi ng enforcer naman, hindi raw pwedeng overtake sa kanan, kailangan sa kaliwa lang, pero broken. No? Hindi yun. Pag ang broken line, parehong apat, let's say 4-way, broken line, pwede kang mag-overtake sa kanan, pwede kang mag-overtake sa kaliwa. Kaya hindi ko lang kung saan nakuha ng enforcer yan. Baka kliyente ni Castro. Pangalan mo kasi. Ipag-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipag-file pa lang ang kaso para huligan. Iniimbestigahan pa lang. Wala pa siyang case number. Gagawa pa lang sila. Parang gagawa ka ng work order. Ginawa mo na isang bagay. Gagawa ka ng work order. Parang ganun. Ito naman si Castro, pinipilit na nasaan ang warrant of arrest, no? Nasaan ang case number. So, inuunahan niya na, come on, man. Walang warrant of arrest. Piligaw pa. Talagang bastos, no? That's right. Yun. Alam niyo mga chong, mabait pa rin ang mga pulis. Noong time na yun, 2015 daw ang year na yun eh. Di ba? I mean, ganun talaga. Siyempre, hahanapan ka ng butas ng mga inis sa'yo. Kaya lumalabas yan. But what I'm saying is, abogado ka. De Campanilla, ika nga. Di ba? Tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagwala ngayon. Para ka naman hindi nag-aral eh. Di ba? So, kaya siguro, nakita rito ni Bangag, nanood siya ng real video, nakita niya siguro to, okay to. Pwede ko ilaban to kay Duterte. No? Kaya, ngayon, kita mo mga banat ito, undersecretary ito, puro Duterte, binabana, pati si Sara, binabanatan ito. Mabuti na lang, sila Tatay Digong at saka Sara Duterte ay matino. Hindi ito pumapato sa may gapak. Kasi nga sabi nila, it's not worth it. No? Kaya ako naman sinasabi ito dahil, ano ba tawag dito, meron siyang pinakita na fake news. Ayan. At yan ay February 26, ibig sabihin, bago lang yan, di ba? Rodrigo Duterte most corrupt. Anong ibig sabihin yan? Di ba? So you're telling me si BBM hindi corrupt? Are you sure with that? Kasi mas bagay sa title mo, Bangag, Marcos, or BBM, most corrupt. No? Di ba sabi mo, sa interview mo, kailangan ebidensya, may papeles, documents. Nasaan ang ebidensya mo na most corrupt si Duterte? Di ba? So, this is just another fake na katulad niya ang banat kay Tatay Digong. Wala silang may papakita. Pati nga EJK hindi nila magagawa ng paraan pero they're trying to make it real. Di ba? So, ang akin lang talagang Tatay Digong is another hit para sa kanya para siraan. I don't think na itong undersecretary na to ay gagawa ng matino sa bantang sa Malacanang. No. This is just another trash na kinuha ng Malacanang. Diba? Ang akin lang kasi, nung in-interview pala ito sa isang one interview sa mainstream media, lumabas sa Facebook, ay ito pala si Atty. Castro, ay paborito niya si convicted Castro. Kita mo ha? Ewan ko bakit may sinabi siya, they want me out the soonest. Pero, and about Congresswoman Castro, Franz Castro, if ever na naging kamag-anak ko siya, I will be proud. Actually, hindi na rin naman ako magtataka. In the first place, pareho silang Castro.
I guess their brain is the same. Number 2 is Dilaw yan, si attorney, at NPA naman si convicted. So, sino ba ang nagpo-protect sa mga NPA? Dilawan. So, hindi na ako magtataka kung ba't gusto niya si Castro. It's okay, you can have her, Attorney Castro. Akalain mo, kung ako yan halimbawa matino, halimbawa kaapelido ko rin yan, at sinabihan ako na kamag-anak ko ba si Castro, and then I am normal, wala akong gapa katulad itong abogadong ito. Sabi ko, no? Oh, hell no. Diba? Sabi ko, why would I be kamag-anak ko? Wala po akong kamag-anak na convicted. Straight po. Diba? Ito totoo naman convicted siya eh. Oh, hindi fake news yan. And then sabi niya, proud. So, I guess may ganun to. So, it's so disgusting, and then, parang wala lang. So, ang aking tanong ngayon, mga chong, ay since kumuha sila ng bagong attack dog, ano na nangyari dito? Akala ko ba kay gadol na kayang-kaya nila mga Duterte? Nagdagdag pa ng isang Castro. Di 2 bobo na ang hawak mo. Well, these are just the desperate move ng isang gobyernong bangag, no? Hindi ito para mapatbuti o mapaganda ang imahe ng isang bangag. Ito ay isang attack dog, 2 attack dog. Si Bobo siguro, panis na yung mga pinagsasabi niya, kaya they need to get another one na smarter. At saka si Bobo Gadon ay tanggal na sa pagka-abogado, ito, abogado pa rin. So, who knows, baka sa susunod, tanggalan na rin ng lisensya yan. Dahil malas na pagka sa Malacanang kaya, look at Malacanang secretaries. Ang dami na nagkukwit. No? Ngayon, ang pinapalit nila, yung mismong ayaw magpakwit. No? Kaya ang akin lang po mga chong is, they're not getting a better or improvement sa Malacanang. They're just getting it worse. They're making it worse actually. Akalain mo kumuha sila ng isang may gapag na naman sa ulo, di ba? And again, she is a vlogger, aka abogado, and I guess meron siyang show na 2 sila eh. Di ba? And again, just like I said, believe ako sa kanya noon, and then I didn't even know na dilawan siya, and then suddenly nalaman ko lang nung huli. Kaya sabi ko, wait a minute. And then ngayon, tinitira niya na si Baste, tinitira niya na lagi si Sara ang Tatay Digong, who else? Si Kitty Duterte. Ano sasabihin niya kay Kitty Duterte? Nagpapasex sa Facebook! Iyan ang mangyayari, iyan ang mga attack ng Malacanang ngayong mga chong. Now, it's gonna be up to you kung maniniwala pa kayo sa ganyang klaseng tao. I don't know, probably Jay Ruiz. Maybe Jay Ruiz has his own idea, who knows? Or maybe nagko-collaborate sila ngayon ng undersecretary niyang gapa. So, ang akin lang mga chong is, sino na naman ang kawawa dito? Pilipino. Bakit ko sinabi na kawawa ang Pilipino dito? Hindi naman nagbigay ng improvement si Bangag eh. Ang binigay niya lang, naglagay siya sa tao na katatawa. He added another clown sa Malacanang. Sabi ng clown na to, na si Castro, na kaya siya naging undersecretary and spokesperson ni Bangag is para ipaalam sa Pilipino ang tunay at kung ano man ang gagawin ng Malacanang. Ala, kauupo niya palang sekretary at sabi niya nga lang daw, ang alam niya, taking lang, ay banat agad kay Tatay Digong ang ginawa niya. Anong improvement dun? Kaya again, kawawa na naman ng mga Pilipino. Bangayan na naman. Ano ngayon na mangyayari sa bangayan? Wala. Kaya ang sa akin lang, ito ang pag-asa natin. Sino pa magiging pag-asa? Pag nawala pa ito, wala na. Patay ang Pilipino. Yes, sabi nga ng isa, meron na po parating na Senator Marcoleta. That's right. God is good. Alam niyo kung bakit? Kahit naaapi na ang Pilipino, naaapi na ang mga Duterte, naagrabyado ng mga Pilipino, naglagay na naman sila ng isang Marcoleta. Dinagdagan pa ng isang Rodriguez. Kasi sabi nila, bakit? Bata lumatos dati yan si Rodriguez eh. That's right. Pero at least, nagising siya sa katotohanan. Kaya siya umalis kay Bangag. Kasi kung katulad din niya, nila Bobo Gadon, no? Kakapit sa pwesto yun. Inalok na nga siya ng chief of staff eh. Inayawan niya na, I don't think I can do this. No? Alam niya kasi maraming demonyo sa Malacanang. Nagdagdag pa ng isang demonyo. Di ba? All I can say mga chong is, iboto natin ang tama. Nag-estimate ang mga supporters. Ang INC daw, 7 million. KOJC, 7. These are just estimates. Okay? We are not saying na talagang yun na yung number na yan. Katoliko, 10 million. More yan. More ang Katoliko dahil nga maraming Katoliko sa Pilipinas. And they're divided. May Dilawan, may Bangag, at saka may mga Duterte. No? Maybe that 10 million is about for Duterte. Muslim, I'm not really sure. Ang alam ko maraming Muslim sa Mindanao. No? Hindi lang naman sa Maynila. So I don't know if it's really 5 million. I'm not sure. But this is just an estimate. At yung other religion ganun, OFW, I'm sure more than that. 1 million, marami pa. At yung organization, hindi ko na alam. Ang alam ko kasi pag organization, bigyan mo ng pera, tatahimik. No offense. But what I'm saying is, kung gagawin natin itong estimate na to, yes, makakalusot po tayo. Kaya sa akin lang po mga chong, iboto natin itong mga to. Hindi dahil po lang kay VP Sara. It's because sila ang talagang dapat natin ilagay dahil unang-una mga bago sila, fresh, maliban kay Bato at kay Senator Go, which is may pinruweba na naman sila. Ngayon, kung ilalagay nyo ang mga sinusuka,
I guess wala na talaga mangyayari sa Pilipinas. Again, not just Sara Duterte. It's for you guys, Filipino. Kapag nilagay nyo ng taong to, what is 6 years again? Alamin natin sila, tingnan natin, bigyan natin ng chance. Eh yung mga recycle na senator, ilang beses natin binigyan ng chance. Ano nangyari? We're still here. Di ba? Nung panahon ni Tate Digong, medyo maganda. Oh, eh yung isa na naman, yung boksingero na naman. Galit na galit kay Marcos noon. O ano ngayon? Higop na. Sample ko lang yan. Tapos yung isang kapatid ng Tulfo na tumatakbo na nasa survey number 1 daw. Yung pala, bumili ng citizenship of America para maging American citizen. O ngayon, iniimbestiga ka na ngayon, Tulfo. Yari ka ngayon. Eh, siyempre, katwir mo, wala na ako dyan, nandito ako sa Pilipinas. Ang tanong, paano ka mag-anak mo? Dito, iiwanan mo na lang ba? Tapos yung isa pa, Lito Lapid. Oh my God. Nasasabit ngayon sa pogong anak mo at malamang daw, isa ka rin sa may sabit. So how will you tell me na iyan ay bagong alyansa, mga chong? Those senators running are just recycled. Gustong bumalik para masweldohan nyo na naman. Para walang gawin, kundi tumanganga at wag na pumasok sa session. Yun lang ang mangyayari dyan, mga chong. Babayaran nyo ang mga senator na recycle. Kila Romon Revilla, Lito Lapid, Pacquiao, oh my gosh. Babayaran nyo for nothing. Bakit hindi kayo sumugal sa bago? Tignan natin. Ano ba naman yan pagdating ng mga 2034? Edi, palitan nyo na ulit. Siguro naman buhay pa kayo. Di ba? Anyway, bago po tayo magpaalam, ay gusto ko po muna ipakita to sa inyo. Ang latest na mga, mukhang bumalik na naman ng kidnapper. Ayan po. Hindi ko po kayo tinatakot. Pasensya na po kung may batang maligaw mapanood po. But the thing is, ito na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. You don't even sure kung ang bukas mo ay buhay ka ba kung makakauwi ka pa. The reason why I'm showing this is because iyan na po ang identity ng Pilipinas ngayon. Hindi lang po yan, marami na rin po nangyayari sa mga real video, YouTube video short. Those are real. Sa TikTok, those are real. Ano lang gagawin natin, mga chong? Yan lang magagawa. Haharap na naman tayo katulad ng mga liberal noon. Babalik na naman ba tayo sa dati? Sabi ni Marcos, babalik pa tayo sa mga kadaliman. Yeah. Nung panahon ni Tate Digong madilim. Dahil patay lahat ng mga drug lord. Di ba? Ngayon, bali-bali pa ito, mga chong. Ang mura ngayon ng drugs. Kasi overstock ngayon. Di ba? I hope hindi yan nabibili sa website also. Agresibo na ngayon ng mga kriminal, ang mga addict, ang mga pusher. Nakikita nyo yan sa social media. Hindi ko naman dapat i-express nyo na yan eh. Nakikita nyo yan. The thing is, hindi ganyan dati nung panahon ni Tatay Digong. Takot sila. Hindi nila kayang bagay ng presidente. Ngayon, it's weak. Bigyan mo ng pulburo ng presidente, tutulog ng 3 araw, gigising, ano na nangyari? Oh, maganda po ang ating economy ngayon, no? Kaya mga chong, akin lang po, the only thing we can just, I'm not saying revenge, is sa darating na Mayo, 12 yatang eleksyon sa Pilipinas, iboto natin ang PDP laban. Dagdag ko na rin po dyan ang iba kong choice, no? At si Mata, dinagdag ko na rin dyan para naman kahit pa paano. The thing is, I rather vote for Mata at sa iba pa kaysa sa mga recycle. Kasi mga abogado yan, may mga pinag-aralan yan, alam nilang batas. Ang mga team suka, puro mga halos lawyer yung mga yan. So saan ka na? Saan gusto mo? Sa boksingerong biglang nawala ang ball? Sa host ng Itbulaga na dating isa sa gumawa ng kanta para tanggalin ang mga Marcos noong 1986, ngayon na kay Marcos na. At siya pa ay dati pang mga organizer ng anti-drug. At yung isa pa na dating PNP chief na talagang palaban ito, bilib din ako sa inyo ngayon, na kay Marcos na lang. Oh, yun ang atas si Lito Lapid. No? In-invite lang daw ni Chongko, yung campaign manager nila, na sumali sa linya nila. So this is not bagong alyansa. This is just whatever. Kung sino mailagay natin sa basurang grupong ito, ilagay na natin. That's why they put trash. Hindi ko sila sinisiraan. Tignan nyo ang background ng mga recycling senator and then let me know, mag-comment kayo. May naniniwala pa sa kanila. I know. But the thing is, yung paniniwala nila hanggang saan? Hanggang election lang? Anyway, mga chong, hanggang dito na po tayo and I just hope that nagustuhan nyo ang ating topic ngayon. But again, May is coming. Kayo ngayon ang magdidesisyon. Kayo ang boss, hindi ang presidente, hindi si Lisa Smug, at kayo ang boboto. The only problem that we're gonna have on May is magkakaroon ng dayaan. And my question to you, Filipinos, tatanggapin nyo na lang ba? Pababayaan nyo na, oh, see, nakalusot, something. This is our only chance. Not because we want to protect VP Sara. Yes, we want to. Para matapos ng impeachment na bullshit na yan. But the thing is, after that, Filipino. Ngayon, kung iboboto natin yung mga matitinong senator, it's going to change. Pilipinas is going to change. Kasi nakalagay tayo ng bagong tao. Kahit sa Kongreso, yung mga kalaban ng mga tuwad ko, iboto natin. Sila 3 years lang. Ano ba naman ang 3 years? Diba? Para ka lang pumunta sa bundok. O I don't know. Tanungin nyo yung mga NPA na sila kasi. But the thing is, 3 years lang yan. Subukan natin ng bago. Itapon na natin yung mga tuwad ko. Bigyan natin chance ng bago. Okay? Alright, hanggang dito na po tayo ulit. At sana po ay nagustuhan yung ating reaction topic.
Again, babalik po tayo at again sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan at napadaan sa aking video, comment kayo, share, like, subscribe po kayo at syempre po i-press nyo po ang notification bell. Okay? Again, in behalf of our group at syempre po sa ating hashtag Protect VP Sara, again, God bless po sa ating lahat sa Pilipinas. Sana po bantayan tayo ng may kapal. At katulad po ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, asa na siya? Yan. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sana po. Bye-bye.